Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kabayan. Okay. So ako'y nagagalak na mabati kayo ng magandang umaga, magandang hapon, and of course magandang gabi kung kayo may nasa magandang umaga, may araw. Kung kayo may nasa tanghali, magandang tanghali. Kung kayo'y ngayo'y hapon, magandang hapon. At kung gabi naman, kung kayo na may gabi, magandang gabi. So ako na din naman nangungumusta sa inyong kalagayan ngayon. Kasi kung ako'y inyong kukumustahin, abay ako na may mabuti. At ito ay sira pa ang tulog ko kasi nasa biyahe. So ay sarap. Sarap. So yun yung ginagawa ko, yung pag-stretching ng liig para kahit papaano yung hindi siya mangalay ba. So anyway, ang vlog ko today, ngayon, ay about sa strategy na to avoid nap while you are on the board, on the road, on the wheels. Okay? So yun yung title natin for today. Maraming mga estratehiya na ginagawa ng ating kapwa biyahero, tulad ko, tulad mo, para makaiwas doon sa nakaramdam ka ng antok sa biyahe, para maiwasan ng aksidente. Kaya mas mainam at pinapayo ko sa mga kapwa ko driver na bago bumiyahe ay kailangan meron kang sapat na tulog for your safety. Okay? So for our safety, kailangan meron tayong sapat na tulog para sa biyaheng malayuan. Kasi hindi natin maiwasan, lalo na yung nag-iisa lang bumiyahe. Tulad ko, bumiyahe ako from Riyadh going to Tabuk ng almost 1,400 kilometer. Okay, so isang way lang yon. So babalik ulit ako ng 1,400 something kilometer. Sa isang oras, 3 oras, 4 na oras mong nakaupo sa manubela na ikaw lang mag-isa, 100% aantukin ka na. So ituturo ko sa inyo yung 4 at kung anong dapat iwasan para ma-avoid yung hindi ka makakatulog. Una, ginagawa ko at nakasanayan ko na talaga na hindi ako nakain o kumain o kakain ng rice, kanin, kapag ako'y bibiyahe. Why at bakit? Number 1 yan. Kasi rice
ay malakas at mataas ang carbohydrates. At aantukin ka talaga kapag kumain ka niyan. Carbohydrates ang kalaban. Tulad ko, ang kalaban ko talaga, madali akong antukin kapag umiyahe akong busog. Kumain ako ng kanin. Ayan, aantukin ka agad ako niyan. Mas mainam pang umiyahing gutom kasi hindi ka talaga antukin. Pangalawa, para hindi kayo antukin, kumain kayo ng dark chocolate. Ako, yung kasi ginagawa ko, kakain ako ng dark chocolate. So, Snickers, ayan, kaya bibili ako niyan, kakainin ko. Kailangan na vortex mo, Brad. Then, so on and so on. Ang taba ko na. So, number 2, kung driver kayo, marirelate nyo yung habang inaanto kayo, kayo'y sisigaw at kayo'y kakanta, tapos kung ano-ano mga strategy pa na inyong ginagawa. So, ito yung number 3. Ako, madalas ko talaga ginagawa ko sa sarili ko ito. Lalo na pag bumiyaya ako ng malayuan, ay kinukurot ko itong tenga ko. Kinukurot ko itong tenga ko, para magising lang yung diwa. Yun lang purpose nun eh. Para magising yung diwa. Tapos isang palad lang, dalawang palad lang, tanggal yung antok mo 100%. Kung dalawang palad mo na lang habang nagmamaneho ka, tanggal yung antok mo 100%. Believe me. Okay? Pero ito, ang tinuturo ko is gabayan nyo ang inyong mga anak na huwag gayahin ito sa mga bata. Ito ay para lamang sa mga driver na biyahero, para ma-avoid yung hindi ka antukin, hindi ka makatulog habang nagbibiyahe. So, gabayan niyo po ang inyong mga anak, mga kabataan. So, ito ang number 3. Sampalin nyo yung pisngi nyo. As in, sampal. Nang 3 beses sa kanang bahagi at 3 beses sa kaliwang bahagi. And that way, 100% tanggal yung antok mo. Wag mo lang ipasampal sa iba kasi ibang usapan na yon. So ganito. Kabila na naman. Kung may sing-sing kayo, tanggalin nyo kasi mamaya mapakat yan o malakasan nyo. Makukontrol nyo naman yung sakit eh. Kabila na naman. Diba? Ang init na ng tenga ko at ang sakit ng pisngi ko. Ang balat.
Yun. Yun yung pangatlo. Okay? So, kung approve sa inyo yun, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa YouTube channel. Yan naman ay libre. Ako na may kumakatok sa inyong sisama yung puso na mag-like at mag-share. Salamat. So, hindi pa tapos. Nagpasalamat lang ako. Tika lang. Sway. Kasi, nagmamaneho pa ako. Oh. Diba? Oh, ayan. Nagmamaneho pa ako. Ayan, sway. Hindi pa ako tapos. Okay. Update ng pisngi ko ah. Yun lang ay tatlo pa lang. Mayroon pang isa. Itong strategy na to, isang strategy, yung number 4 na strategy, 100% you will be satisfied. Believe me. And I will promise it to you. Di ka na talaga you will not get even 1 second just to make a nap while you are driving. Believe me, my friend. Okay? Pero bago yan, meron lang akong isang sasabihin pa. Secretary Abalos, meron akong ito ay 2009. Oh, di ba? Ito ay 2009 pa. Ang sabi mo kasi maging matalino tayo sa mga AI generated na mga picture, like tulad nung sumisinghot si BBM ng Tide powder. Yun daw kuno ay AI generated. Sabi mo yan. Hindi rin ako may sabi no na Tide powder ang sininghot. So yung 2009 naman, sabi mo AI generated yun dahil ang basihan mo tenga. Kapag nag-scan tayo sa airport, hindi naman tinga kundi yung mukha. So yung 2009, pakisabi nga kung AI generated pa rin yan yung meron kang babae na kaakbay. Hindi naman yan si Commander So yun lang So balik tayo na sa natin. Yung number 4, kapag bumibiyahe tayo, pero nasa inyo naman yan kung gagawin nyo o hindi. Nasa sa inyo yan. Kasi hindi ko man hawak yung inyong desisyon. Bagkos tayo ay may sariling pag-iisip. Kung sa tingin mo bagay, ito ay makakatulong sa'yo, then so be it. Kung ito naman hindi mabuti para sa'yo, then so be it too. Ang sa akin lang naman is sinasabi ko lang yung mga ilang estratehiya na maaring magagamit natin just in case na habang tayo'y bumibiyahe ng malayo ay
ay maiwasan nating nakaiklip. Kasi yun ang pinakadelikado. Kaya bago ko sasabihin yan, ito muna ang sasabihin ko na nasa sa inyo yan. Kung gagawin nyo yung sinasabi ko, kung yan ba'y nakakatulong para maiwasan. Ano? Kasi naranasan ko na yung dati when I was work and Abinson, biyahe kami, madaling araw na kami nakauwi, pagod sa trabaho. Tapos ako yung nagmamaneho nun eh. Tapos kumain pa kami ng dyan sa C5 ng sisling tapa. So ang sarap ng kain namin. Tapos inaantok na ako. Doon ko naisipang kumanta ng kumanta. Hanggang sa pagkanta ko, ako yung nakatulog. Kaya bumangga ako sa DHL, yung close van, wasak. Tulog na rin yung kasama ko eh. Mahahawa talaga ako na makatulog. So yun din yung iwasan natin. Kapag nakatulog na yung kasama mo, just let them know na huwag matulog kasi pati ikaw mahahawa ka. Ayun, bumangga ako. Wala silang kamalay-malay. Nagkamalay sila. Nagising sila, nawala yung antok nila. Pati antok ko nawala. Anong bumangga na kami? Ngayon, sabi nila, ano nangyari? Sabi ko, sinabitan ako ng bus, yung Raymond na bus na biyaheng Bicol. Sabi niya, gago yun, habulin mo. Paano ko pa mahabol yun? Wasak na yung harapan. Pero hindi nila naisip, paano ako sinabitan? Dapat side mirror. Bakit harapan ang may tama? Sila ang nakatulog. Nakatulog talaga sila. Yung kasama ko. So, yun lang. So, tutuloy ko na, sasabihin ko na sa inyo ang pang-apat. Sa pang-apat, nakabiyahe na kayo na nasa 2 araw na kayong bumibiyahe, di ba? So pinawisan na kayo niyan, tapos kulob yung ano niya yan, pero huwag niyo kalimutan maligo. But around this time lang talaga, hindi talaga ako nakadala ng pangpalit. Nakadala ako damit, naligo pa nga, damit ko. So ito ang pang-apat. Saan na yun? Tutulong ko sa inyo guys para hindi kayo makatulog. Antokin, mawala yung antok nyo. Wag lang sa kasama mo yung sa'yo lang. At least medyo okay pa yun. So akala nyo yung brief ko hindi Ika lang. So ganito yan. Tanggalin yung medyas nyo. Alam ko sa pawis na yan. So gano'n lang Hindi talaga ako nakapagdala ng Hindi talaga ako nakapagdala ng medyas kasi emergency yung biyahe. Kaya baho. Yun.
Bye-bye!